Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. And today guys, sa pag-aaralan natin is C++ activities pa din. Sabi ko sa inyo, marami tayong pag-aaral ng C++ activities. Okay? So pag-aaralan natin today is, paano ba natin ma-determine kung ang isang input ay vowels or consonant. Ayan. Okay? Vowels or consonant. Okay? So without further ado, simulan na natin to. Open na natin yung ating code editor. Ayan. So as you can see guys, ito yung aking main function and ito na yung ating title. Vowel or consonant checker. Now, balik tayo ng konti. As elementaries, ano ba yung mga vowels natin? So, yung vowels natin is yung A, E, I, O, U. And the rest, yung mga letters na iba are consonants. Yung mga K, L, S, T, yan. Basta ito lang yung ating vowel. Okay? So, at least ngayon, alam nyo na. Okay guys, so ngayon, gagawa tayo ng checker. Paano natin malalaman kung ang isang letra na in-input ay vowels or consonant? Napakasimple lang nito. Since we're talking about letters guys, meron tayong isang variable na involved which is letter. Okay? Ngayon, ano ang data type? Okay. Pagka strings, yung madami, strings of characters, ganyan, 'di ba? Or SER, strings ata sa C++, okay? Pero guys, kapag ka isang letra lang, car. Okay, nakita niyo nag-blue na siya, ayan, car. Ayan yung ating, ang liit pala ng letters. Sorry guys. Ayan yung ating data types. Characters, okay? Ngayon, ano ang variable name? Letter. End of the statement. Isa lang naman yung ating pag-aaralan dito na variable. Ayan. So ngayon, pagkatapos na i-declare yung letter na character ang variable type, anong next natin gagawin? Siyempre, again, lagi natin nasabi, character out tayo. Magbibigay tayo ng instruction. Ano yun? Enter a letter. Yan. Nag-enter ka ng letter. Bakit kailangan natin mag-enter ng letter? Kasi i-determine nga natin kung yan ay vowel or consonant. Masisave yan sa letter na variable. Ayan guys, okay? So pagkatapos natin makuha yung letter, meron tayong problema. Okay? Sometimes, pwedeng mag-enter si user ng capital letter or small letter. Diba? But it doesn't matter eh. Yung A at yung big letter A tsaka small letter A is the same. Okay? Pero to make our life easier, maglalagay na lang ako ng conversion. Okay? Sabihin natin, nag-enter ako ng letter, kunyari big letter yung in-enter ko, para maiwasan natin yung problema. Yung letter natin is equals natin to lowercase. Lower to lower, tapos lagay mo yung letter. So, para lang maayos. So, just in case, kahit anong i-enter mo dyan, big or small, pagdating yan sa operation or sa decision making, small na yan lahat. Okay? Para mabilis yung flow natin. So, pwede kayo maglagay nito, pwede rin hindi. Bahala kayo. Okay? So, after natin ma-convert into lowercase, decision making na tayo. Kailangan na natin ngayon i-check, ano ba yung letter? Vowel ba to or consonant? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So, meron tayong if-else. If, tapos condition. Dito sa condition natin, i-determine. Pagka yung letter, lagay mo dyan yung letter. Ang value niya is equals to A. Ayan, naalala niyan ko pagka equals to A siya. Tapos meron tayong operator na OR. Ayan. Or, yung letter is equals to E. OR na naman tayo. Pagka yung letter is equals to E. Another OR. Yeah, maraming OR yan. Pagka yung letter is, sabihin natin, is equals to O. Tapos, kapag yung letter, OR na naman, yung letter is equals to U or A, E, I, O, U. Yan. Pagka ganyan yung letters, 5 lang naman yun. So, 5 condition tayo. Ito yung mangyayari. Magka-character out tayo. Ano ka-character out natin? Pagka yung letter is nag-equal kahit alin dyan sa 5, edi sasabihin natin the letter is vowel. Diba? Napaka-simple. Sobrang simple. And then, end of the statement. Yan. Paano kung hindi? Edi else. Pagka hindi, character out. Ito yung mangyayari. The letter, walang string literal. The letter is consonant. Yan. The letter is consonant. Okay guys, tapos end of the statement. Ayan na yung simple code natin. Paano natin ma-determine kung ang isang letra ay vowel or consonant? Ngayon, subukan natin, diba? Let's test our logic. So, i-run ko siya. Teka, meron akong kulang. Ayun, wala akong T. Sorry. Ayan. Run natin ulit. Meron na naman. Ang dami kong mali Saan ba ako nagkamali? Ayun, wala. Mali spelling ko dito sa letters. Sorry guys. Kulang ako ng T. Run natin. Ba't ang dami kong mali? U. Expected. Okay. Wala din ako nalagay na. U. Ayun, wala akong is equal to. Okay, run na natin. Nagigets nyo na yung idea. Okay guys. So, enter a letter. Sabihin natin, letter K. Ang K, pag tinignan natin ngayon sa condition natin, kung K yung i-enter natin dyan guys, magpa-false yung condition natin kasi wala siya dito sa kahit alin dito. So, hindi siya magto-true, hindi to gagana, ang gagana yung else. The letter is consonant. Pag in-enter ko to, ayan, the letter is consonant. Ngayon, ulitin natin, doble. M naman, letter M. M, yan, the letter is consonant. Now, what if mag-enter ako letter E? E, the letter is vowel. Naintindihan namin yung
struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Nakita ninyo guys, so ganyan lang kasimple. Lilitan ko para makita ninyo yan. Ganyan lang kasimple guys yung ating code. How to check kung ang isang letra ay vowel or consonant using C++. Gamit tayo ng conditional statements. Multiple conditions. Okay? Tsaka yung is equal to. Yeah. Guys, thank you so much for watching. I hope you learned something. And if you do, please don't forget to subscribe, like, and comment down below kung ano yung mga topic na gusto nyong gawa natin ng video. Guys, I'm telling you guys, we are reading your comment. Okay?